Good afternoon po sa atin lahat, no? Ang topic po naman natin ngayon ay kung paano gumawa ng disbursement voucher sa loob ni EFRS. Ang una po na gagawin natin, dahil naka-open na po ngayon si EFRS, is need po nating i-click yung transaction. Then sa transaction, i-select po natin yung disbursement voucher preparation. Yan. Ngayon po, mayroon po siyang login. Under po dito sa username, i-select lang po natin yung user. Then sa password, itatype po natin yung ACCT at DEPED D3P3D. Yan po yung password niya under dito sa login. Huwag po kayong mag-alala dahil yan po mga password na yan ay nandun na po sa binigay kong folder ng EFRS. Doon nyo po makikita yung mga user and password. No, ngayon po proceed na po tayo. I-click ko na po yung enter. Yan. Ngayon po na ito na po ang ating preparation ng disbursement voucher kung saan po tayo mag-i-encode at mag-create ng DB. Ngayon po unang-una, paano ba tayo mag-create ng DB? Ang una po na gagawin natin is i-click po muna na natin yung view field. Ito po siya. Yan, i-click po muna natin ang view field para makita natin kung ano ba talaga yung mga data na kailangan natin fill upan. Yan, ngayon lumabas na po yung mga data, yung mga fields na dapat natin fill upan sa taas. Ayan, nakaabang na po. Ngayon po magagawa po tayo ng DB. Di unang-una pupunta po tayo sa DB number. Yung sa DB number, dahil gagawa po tayo, dahil unang transaction yun ng disbursement, di ilalagay po natin is 1. Yan, DB number 1. Then ngayon po, isasabay na rin po natin yung date prepared. Meaning, itong date prepared, kung kailan nyo po ginawa yung DB ninyo. Hindi po ito na yung date ng transaction. Ano po? Meaning, pag date prepared pa lang siya, preparation pa lang siya. Maaari po ito kasi minsan maaaring ma-cancel, no? Compare mo dun sa EFRS na pinapasok mo dun sa add or create new data, yung date po dun talagang final na po yun, no? Na issuehan na siya ng cheque, meaning final disbursement na po siya. Dito po is naka-prepare ka pa lang, kaya hindi po natin sinusunod as yung date prepared dito sa DB na ito yung final date for the final transaction natin na pinapasok sa loob ni EFRS. Mayroon pa po isang procedure to na ginagawa, ano po, para at least may approve natin sa loob ni system. Ngayon po lagay na po muna natin yung date. For example, gumawa ako ngayong January 8. I-click ko lang po, yan po yung date, January 8. Then sa transaction journals, dahil ang gagawin po natin ay magbabayad, meaning dalawa lang po ang pwede natin pamilian dito. Saan ba? Mag-i-issue ba tayo ng check or ADA? Cheque or ADA ba yung gagawin natin? Pero pagdating po dito sa major, magkasama na po yung check or ADA. Kaya isa na lang po yung ating isi-select. Yan, check or ADA. Then sa kanyang transaction type, yun, dito po na tayo mamimili, no? Yan, dito po tayo mamimili na magka-separate na sila, yung cheque then yung ADA. Pero doon po sa major, pinagsama yung ADA check natin doon sa taas as a journals, ano. Pero dito i-identify natin yung specific na ano ba yung ibabayad natin sa kanila, ano ba yung mode of payment na, by check ba o by ADA. Kung by check po, pwede po natin i-click na check disbursement. Then pagdating po dito sa left side, ano po yung obligation number niyan? Siyempre may DB ka, mayroon ka ding inobligate, meaning hinihingi yung ORS number. Nakalagay dyan only the series. Yung series po niyan, yung only the 5 digit po na nakalagay dun sa inyong ORS. Ilagay po natin, ilagay din natin na 1. Then yung net amount magkano? Siyempre yung net na bawas na yung tax, kung wala naman pong tax, siyempre gross to gross din po yan. For example, yan 1,000.
Then address, pwedeng ilagay po yung address kung sino yung address ng babayaran natin o address dun sa transaction nyo. Ayan. Then sa allotment class, ano ba yung babayaran nyo under sa PS or MOOE. For example, MOOE. Then spending unit, no need na po natin ilagay yung spending unit kasi po for pang division office lang siya, lalo na doon sa non-IUS yan. Then ngayon po is kailangan pa ba natin tong i-click yung status? Kahit po i-click natin, select natin, hindi nyo po magagamit dahil nga po nasa DB preparation tayo, kaya hindi po natin mapapalitan as approve. Sabi ko sa kanina sa inyo, mayroon pong proseso pa yan na gagawin dahil nasa preparation pa lang tayo ng DB, mayroon pa pong isa step yan. Ngayon po, siselect na po tayo dito ng mode of payment. Dito na po yung nakikita natin sa taas ng format ng DB na mayroong nakalagay na mode of payment. Ngayon, sabi ko nga, sinelect natin sa transaction type is check hindi yung siselect din natin MDS check. Ngayon po siya. Then ngayon, ilalagay na natin yung particular. Ano particular na ilalagay natin yan? Payment of travel. Yan. Ayan po yung ating description. No. Then, pagdating po dito, hindi po tayo pwedeng mag-go sa accounting entries hanggat hindi po natin na pipill upan yung ating requesting head. Sa requesting head, ito po yung nakikita natin under sa box A. Sino po ba yung nagsasign dyan? Diba na-explain ko dun sa unang tutorial na under sa requesting, pwede pong si AO kung authorize siya ni principal. Kung hindi naman siya in-authorize ni principal, ay di automatic po si principal lang talaga yung pwedeng mag-sign. Yan, sinelect natin si principal under sa box C, signatory. Yan, kung ikaw sa school, sino po ba yung dapat mag-sign diyan? Sino ba yung nakakaalam under sa accounting o sa finance? Siyempre si bookkeeper. Pero pagdating sa division, si accountant po yan ang mag-sign diyan. Then sa box D, sino po ba yung mag-a-approve pagdating sa school? Siyempre si principal pa rin. Siya po yung head Yan. Then sa prepared by, sino ba yung nag-prepared? Pag nagawa ka po ng DB, automatic may nakaabang na yan na JEB. Ano po? Kaya ngayon, sino ba yung nag-prepare? Si bookkeeper, ay dilagay din natin pangalan niya. Then sa certified, yan, si principal din po. Kasi si principal yung nakalagay na pangalan. At si principal din siguro ang gustong ilagay nila under dun sa certified. Kaya wala po akong magagawa dyan kung sino po yung talagang nagsasign dyan sa certified edition po yung ilagay nyo. Pero yan po ay na-explain ko na doon sa mga unang video tutorial. Then ngayon, pwede na po tayong mag-proceed doon sa accounting entries. Kung ang transaction natin is payment ng travel, syempre pupunta tayo through expense. For example, sa travel, sabi ko sa inyo, 'di ba, mayroon tayong account classification na 1, 2, 3, 4, 5. Ang 1 is asset, ang 2 liabilities, ang 3 is equity, ang 4 is income, 5 is expense. Ngayon, travel, sabi ko, ang transaction natin ay di nasa expense. I-type natin yung 5. Ayan, lalabas na po lahat ng expense code. Pero sabi ko, travel yung gagamitin natin, meaning under siya ng MOOE. Pero nititype natin yung 5, lumabas po yung unang expense dun sa account code, meaning yung PS po na account agad yung makikita agad natin. Pero hindi naman natin gagamitin yung PS kundi MOOE, kaya i-type natin yung 02. Ayan na po siya, expense na siya under MOOE. Umpisa na sa MOOE expense is travel local. Ayan na po siya. Yan, i-click po natin yung expense. Ngayon po, sabi ko sa inyo, naka-block na siya yung code. Kaysa gamitin mo yung mouse, pwede naman po natin gamitin yung tab sa keyboard. Ngayon po, i-press natin yung tab. Yan, lilipat na sa amount. Magkano po ba yung expense natin for the travel under dun sa voucher? Di 1,000. Po.
Then ngayon, gagamitin ulit natin yung tab papunta dun sa bank account. Under sa bank account, saan by charge? Siyempre dun sa regular account nyo ng PSMOE under common fund. Then sa debitor o creditor, sino po ba yung babayaran o sino yung payee natin? No, for example, nakalagay dito si Cecilia Gabriel. Siya po yung ating babayaran. Then tab po ulit natin. Then sa check number. Sa check number, kailangan ba natin lagyan? Hindi po muna natin lalagyan siya. Then sa issue date, hindi rin po natin siya dapat lagyan. Bakit? Ay prepare pa lang po siya ng DB. Meaning, wala pang ini-issue na cheque sa kanya. Ano po? At isa pa, hindi pa po siya nasa-assign ng dapat na mag-sign under dun sa DB. Ano? Kailangan po muna natin na ma-signan lahat yung documents at ma-review then before ma-issuehan siya ng cheque. Then ngayon po na pilapan na po natin yan at yung dalawang fields ay hindi po natin pinilapan dahil hindi pa po siya required under sa DB preparation. Ngayon po para hindi na po tayo mag-type, pwede po nating i-click yung first row. Then sabi ko sa inyo gagamitin nyo yung Control C, paste, then i-click dun sa second row, gamitin po yung Control B, yan po yung paste, then i-tab. Ngayon ano ba yan, dahil magbabayad tayo, edi cash MDS po yung account code na gagamitin, 10,10,44,000. Sorry po pala kanina dun sa unang presentation natin dahil yung NCA nagkabaligtad yung entry. No, dapat po yung entry nun is cash MDS then cash MDS subsidy from national, pero yun nando sa video is nauna yung subsidy kaysa doon sa cash MDS. Parang nangyari is na-revert na agad yung cash na natanggap nyo, pero naglagay po ako doon na ikinorek ko yung entries. Ngayon po is babalikan na po natin ulit yung ating entry, itab po natin yan, nagkaroon po ng block, pwede po natin i-copy yung amount na yan para hindi tayo mag-type. Control C, then i-type nyo yung 0, then gamitin yung tab, nilipat, then gamitin na yung Control B, victory, para ma-paste yung 1,000. Ayan na po yung entries nyo for the DB, no, for the DB. Ayan. Ngayon po wala na po tayong itatype dahil lahat po napila pa na natin except po dun sa nakalimutan natin, no, dahil meron po tayong expense code na inilagay under sa object, meaning siselect po tayo ng MFOPAP. For example, sinilig ko po yung general, pero sa school po yung inyo ay under the support operation ng junior high school. Ano po yung ilalagay na MFOPAP? Ito po ay sample lang, pinakita ko lang. Basta't may expense code, kailangan po natin pilapan o lagyan ng MFO o Prexi code na tinatawag. Ngayon po tapos na siya. Kung gusto po natin makita yung output nito ay pwede naman po i-click lang po muna natin yung view disbursement before po natin siyang i-post transaction. Yan, tingnan natin po siya. Yan, check natin yung kanyang output. Ayan, ito na po ngayon yung inyong disbursement voucher. Ayan, yung disbursement voucher po. Yan, oh yan, ayan, di ba po may ano na, may data na siya. Napakadali na. Ano po, di ka nagagawa through Excel, andyan na, napilapan na siya. Pati accounting entries andun na po, andyan na rin po, na-checkan na. Then ang gagawin mo na lang, ipiprint mo na lang, at may nakaabang na po. Kagandahan nito, nakaabang na po yung JEB. Ayun, meaning may JEB na po nakaabang sa loob, kailangan na lang natin i-approve para pumasok na sa lahat ng report. Ano po, oh yan, ayun na po yung output yan. Okay, ngayon explain ko lang po saglit. Yung lahat na transaction na galing dito sa DB preparation ay papasok po lahat sa transaction review facility. Meaning, dun sa transaction review facility, lahat ng may status na for approval, doon po natin siya i-approve once na issue na siya ng check at naging good na po yung transaction, para at least po pumasok na siya sa report at ma-approve na lahat to final na, no.
Yun po yung ating gagawin dun sa susunod na step under dito sa preparation ng TV. Ngayon po sana okay na po sa inyo yung tutorial nito kung paano gumawa ng disbursement voucher. Thank you po.